Magandang hapon mga kapitbahay! Dito sa Lutong Bahay, bukod sa mga masasarap na pagkain, hatid din namin ang mga maiinit na mga chika. At sa loob ng 2 buwan, marami-rami na rin tayong mga nasagap na mga kwento mula sa ating mga bisita. At narito ang ilan sa mga pinaka-controversial at talaga namang pinag-usapan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Yes! Hello po! Namamas ko po! 1,000 pesos! Aga nyo! Kamusta? Opo, lowest 1,000 po kami. Ganun ba? Hello po! Kamusta mga kapitbahay? Ayan mga kapitbahay! Ang guest natin today, kitang-kita nyo naman ang napakagandang Miss Nadia Montenegro! Grabe ngayon lang naka-experience ganito kaagang mga rolling Oo nga po eh. Kaya Tataw po kami. okay lang po, huwag nyo na po kami bigyan ng pamasko kahit tubig na lang po, medyo nairitan lang po. Alika, hindi lang tubig. Alika, alika. Thank you po, thank you! Mga kapitbahay, espesyal ang bisita natin sa hapong ito. Una siyang nakilala bilang isang teenage star noong dekada 80. Sa ngayon, isa na rin siyang public servant at nananatiling hands-on mom sa kanyang 8 anak. Tuloy tayo sa bahay ni Miss Nadia Montenegro. Welcome back mga kapitbahay! Oras na para magluto. Magluluto na tayo mga kapitbahay! At syempre, nandito tayo sa pinakasikat na kusina ni Miss Nadia. Wow. Kusina ni Nadia. At Yes. syempre yung spelling ng kusina. Kutsina. Paano po yung Kutsina. Kutsina. Ganun dapat. Kutsina ni Nadia. Nakikita po namin yan sa vlogs ninyo. Wow, thank you naman. Hi! This is Nadia Montenegro. Kasama din natin mga kapitbahay, ang bunsong anak ni Miss Nadia na si Sofia. Ganda-ganda ni Sofia, no? Kanina akala ko nakakontak siya. Pwede nga kayo magkapatid, oh. Uy, pwede. Sana mag-work tayo magkapatid. Si Sofia is how old? 18 po. 18? Very young pa. Wala nang baby. Para sa kalyos ni Nadia Montenegro, kailangan natin ng olive oil, chorizo de Bilbao, bawang, red and green bell peppers, tomato paste, beef tripe, beef broth, asin, paminta, asukal, tomato sauce, black and green olives, at paprika. Mas magiging espesyal din ito dahil sa green peas at garbanzos. Kaninong recipe yung kalyos po ninyo? Sa aking abuelita. Sa lola niyo po. Sa nanay ng aking father. Because my father talagang Spanish descent talaga yon. Oh. He was born in Barcelona. Si Tanya yung panganay namin. Tanya was born in Madrid. So hindi pwede na mawala ang kalyos sa aming So, Christmas. fluent din po ba kayo? Nakakaintindi, pero mommy, daddy ko talagang first, talaga, is Spanish. talaga. Paano po naman ang Ayan. proseso? Okay na po. Ayan, mainit na. Siyempre, just a little, add muna tayo ng konting oil since mainit na siya. Ang una nating ilalagay ang Chorizo. Ay, magmamantika yan! Oo. yan ang Kasi ating hindi siya pinaka-base. Kasi, yan ang pinaka-importanting lasa sa ating kalyos, di ba? May something sa lasa ng chorizo na nakaka-Christmas. Oo, yung pagka-smoky niya siguro, tsaka of course, importante yung paprika. Wala ka ng problema sa color kasi yung oil mo naging orange na agad. And then, you start putting na the garlic. Hindi mo kailangan i-brown ng garlic ha, kasi papait yan dahil lulutuin natin yan together with all the ingredients. Okay. Right? Mix. So, ano ang pinakamalasa sa lahat? Siyempre, ang bell pepper, di ba? Some people want the bell pepper crunchy. Ako, gusto ko rin siyang crunchy. Kaya ko lang siya inuuna kasi... Makuha yung ganong texture. Oo, tsaka tumatamis naman siya pagka naluluto. Talaga? Tumatamis. Yung lasa din ng bell pepper lumalabas pag niluluto siya. Super talaga. A-add natin ngayon konti ang ating tomato paste. Hindi Is pa it po means lahat. cooking? Hindi pa lahat kasi ang tomato paste will add color muna pagka nilagay na natin yung ating kalyos.
Yan ngayon ang tutulong sa ating... Very skilled yung pag-mix niya. Pag-mekos-mekos ni Miss Sir Carlos. Yes. Kailangan talaga. Wow, pulang-pula! Sophia, anong paborito mong niluluto ni Mommy? Very basic kasi ako, pero favorite ko talaga sinigang pa rin. Sa'yo yun Ay, nasa ref. sa kanya yung nasa ref. Para sa'yo yun, oh. Sige na, huwag ka na maya, initin mo na. 3 days ko na pagkain yun. Talaga, di hinalo natin yung pinagkuluan ng ating karne. Hayaan lang natin ma-soak ng konti, no? And then this is where we start adding na our seasoning. So, tansya-tansya lang, kasi meron pa tayong tomato paste. Favorite ko, pepper. Sophia, anong madalas niyong bonding ni Miss Nadia? Si Mommy kasi pag nandito sa bahay, ang bonding talaga namin, mag-uutos yan mag-order ng pagkain. Tapos manunood na kami sa kwarto niya hanggat sa makatulog na siya. Does Baron Geisler have a child with you? Yes. I grew up now with Daddy Boy. Siyempre, iba pa rin yung soft place niya sa heart ko. Bilang isang host, kaya po siya natanggal sa trabaho. Hindi dahil sa nangyari sa amin. Kanina, sinimulan na natin ang pagluluto ng espesyal na kalyos ni Miss Nadia. Gutom na ako, kaya ituloy na natin to mga kapitbahay. Now, it's time to put this. Olives pareho. Ang ganda Oy, na ng hindi kulay. mahal yan. And syempre, ito na ang ating... Paprika. Because paprika is the one that gives talaga the flavor. Eh ngayon, taste pakukuluan na natin siya. Nakikita nyo ng Maging kumakapal. Medyo nahirapan na si Miss Nadia. Ayan. Bumibigat na ang kada sagwan. Oo, ayan na. At bakit hindi ko pa nilalagay ang garbanzo sa tanpis? Kasi luto na yan. Malalagay na lang natin yan sa, Sa last ending meal. na. Okay. When you cook it properly, the right way, hindi ka na yung add ng tubig, tapos lalabnaw, tapos hindi mo Tama, na naman tama. matitiplahan. At least one try lang. Hintayin lang lumambot ang beef tripe. Ilagay na rin ang green peas at garbanzos bago ito hanguin. So, ito na. Tapos na tayo. Tapos na! Yes. Oh. Dahil love kita. Ano? Best kalyos. Ito na, tikiman time na at matitikman ko na with rice ang kalyos. Kain na po! Yeah, kailangan kayo muna unang tumikim. Cheers! Matitikman ko na ang kalyos ni Abuelita. Ngayon ko lang ito natikman. Bagong-bago ba? Okay ka lang, Kuya Dudut. May mga naaalala ka ba dyan? Sarap po. Okay lang yan. Sarap Mula ngayon, may silya ka na dito anytime. Sarap! Does Baron Geisler have a child with you? Yes. Tito Boy, everybody's feasting on something that I did 17 years ago. Paano niyo po sinabi kay Sofia yung news? Well, kasi from the very beginning naman, hindi namin sinabi sa kanya. Ang nakakaalam lahat nung si Boy tsaka yung mga kapatid niya. All the years, nakikita naman niya yung mga cousins niya doon sa side na yun. Oh. So, we never cut ties naman. Okay. But, yun nga, yung naging request lang ng daddy boy nila is sana, pag nalaman niya, wala na siya sa mundong to. Dahil ayaw niya magbago yung tingin ni Sofia sa kanya. She knew inside, pero she confronted me when she was 16. I didn't find any reason naman to, na parang idut-dut pa yung, yung truth kung nakikita ko naman okay naman kami. She is in contact with her dad. I talked to my dad, but like, since I grew up now with Daddy Boy, syempre, iba pa rin yung soft place niya sa heart ko. When I see comments na parang, bakit ganito yung apelido mo, ganito, ganyan. Ngayon ko lang sasagutin because like, I'm very proud sa apelido na meron ako ngayon. Doon ka lumaki. Yeah. Yun yung home And- na yung love. I take pride. And kung hindi ko siya kailangan palitan, hindi ko papalitan yung apelido ko, guys. Hindi talaga. But, yung connection and relationship with your dad, what do you call him? Kung Daddy Boy ang tawag mo kay Daddy Boy. Is it okay to know? I haven't found, The right term. The right, So yeah. you're still going through yeah, I just, that when I talk now? to him, I just say po.
Or like, Oh, okay. yeah, ganun lang. Parang wala pa akong... So, nag-start na ba kayo maging close? I mean, trying to respect, pero there's still boundaries. Because like, I've tried na din. Parang second chance na lang din to. From your side, mayroon ka namang want Yeah, to meron have naman. a relationship with him. Yeah, syempre hindi ko rin ika-cut off yung ganong opportunity. Because like, baka may mahanap ako sa sarili ko na mas makabubuti pala sa akin. Baka mas mag-grow ako as a person if may nakita akong, uy, may similarities pala kami na ganito." Grabe, Parang 18! 18! Really amazing na ganyan ka. Kaya nga, it hurts. Like, sabi ko nga sa kanya, stop reading na mga comments. Kasi, napakasakit when, you know, people are talking about your life na walang kaalam-alam sa pinagdadaanan nyo, kung ano. The right time will come naman. Kasi, hindi naman kayang ako lang mag-isa ang gumagawa ng paraan. Tama, tama. Diba? Hindi rin naman pa pwedeng siya lang ang gumagawa ng paraan. Kitang-kita naman po na ang galing ng pagpapalaki niyo sa Thank kanya. you, thank you. Very full of love yung family niyo. Ito na ang ating nagtatagong tanong para sa araw na to. Ano ang ginawa namin ni Kuya Dudut sa harap ng bahay ni Miss Nadia Montenegro? Para sa chance manalo ng 5,000 pesos, pupunta lang sa Facebook page ng Lutong Bahay Recipes of Success. Sa isang interview nyo po, sinabi nyo na may isang tao na nagsiwalat 17 years ago ng pagbubuntis nyo kay Sofia without your permission. I-reveal ang pangalan ng taong yon today. Ito, mukhang sila kakain si Sophia yata. Yan na yan. Paskong Pasko na, ang daming regalo! Pang-exchange gifts namin to. Joke, hindi. Pang kitchen interrogate yan. Pipili kayo ni Miss Nadia ng isang box dyan. Tapos meron akong mga tanong. Kapag sinagot nyo yung tanong ko, kailangan kami ni Kuya Dudut yung tumikim. Kapag ayaw nyo pong sagutin, ayan na, ayan na. Pag ayaw nyo pong sagutin, ayan, kayo kakain. Okay. Yun. Yung gitna, Kuya Dudut. Boiled saluyot? Napatawad nyo na po ba si Mr. Baron Geisler? Ako ba siya? Kayo. Ako? Oo naman. Oo. Oo naman, napatawad ko na siya. Ang tanong, napatawad na ba niya? Sorry. Joke lang. Papagalitan na naman ako. Man! We're open to reconciliation and to forgiveness. That's amazing. And I think you played the part in that. Yeah. Good job, good job. Bakit ka sa luyo? Hindi! Gusto ko kasi healthy siya. Kaya mo yan, Kuya Dudut. Ay, masarap yan. Ayun! Dapat di natin sinagot eh. Masarap. Ano lasa? Sarap. Pero kulang talaga bagoong eh. May ano, may parang slime. Saluyot eh. Good yan. Ayan naman. Okay. Third. Ay. Yeah. Oo. Yeah. Malapot yan eh. Ano? Tubig, tubig. May aftertaste siya. May slime. Hindi ka ba? Ito. Okay. Pinagpalit mo sa takatanungan. Ay. Ang palaya. Okay, kahit bitter yan, okay lang. Sa isang interview nyo po, sinabi nyo na may isang tao na nagsiwalat 17 years ago ng pagbubuntis nyo kay Sofia without your permission. I-reveal ang pangalan ng taong yon today. Ito, mukhang sila kakain si Sophia yata. Yan na yan, si Christy Fermin. Si Christy Fermin. Gusto ko lang i-clarify. Okay. Oo. Sinabi ni Tita Christy 18 years ago, di ba? Ang tanong, may na-violate si Christy Fermin sa contract niya bilang isang host. Kaya po siya natanggal sa trabaho. Hindi dahil sa nangyari sa amin. Sa lahat ng mga lumalabas sa social media, di ba? Sinungaling ka dahil sinabi ni... Wala akong sinabi na
sinungaling din ako dahil hindi ko para ikwento ang buhay ko sa TV dahil choice ko yun. Yes, yes. At storya ko yun. Right niya So, din yun. dapat ako yung Mag-reveal, nagkikwento, yes. hindi siya. Yes. There was a law broken, kaya po siya natanggal sa trabaho. Kainin niyo ang palaya. Ay, yan pala yan. Galing po yun, ang galing na. Ay, Kuya Dudut! Oh, Cheers! alam mo, hindi na flashes to. Talagang umiinit na ako sa mga tanong niyo. Hindi na po kayong box niyo. Ayun. Sino ang ayaw niyo nang makatrabaho ulit? At bakit? Bakit kayo nagtatawanan? May experience ba? Para sa'yo! Okay na natin? Oo! Ay! Buhay! Jackie! Ito yung dumukot sa akin eh! Dinukot kayo kinidnap. Ay, oo, ikaw na ba? Biglang dumilim na lang eh! Mga kapitbahay, ang guest natin today, yung mas okay na Chucky. O, multi-talented yan. Music producer, artista, at lahat. At mamaya pag-uusapan natin na best child actor pa yan. So, let's welcome Mr. Chucky Dreyfus! Welcome po sa Lito Bahay. Isa sa mga nagpakilig sa mga batang 80s at 90s, lalo na tuwing Wednesday sa That's Entertainment. Mga kapitbahay, ang OG o Original Boy Next Door, Chucky Dreyfus! Mga kapitbahay, magluluto na tayo at isi-share na nila Sir Chucky kasama ng wife niyang si Miss Yen. Balita ko po na mana niyo ang recipe na to. Kuya Dudut, nagawa mo na ba to? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang Ngayon ko pa makikita lang ito mo. papanood. First time ko to, kaya sobrang excited ako. Ang tawag po sa dish na to ay... Fabada. Fabada. Para sa fabada ng mga Dreyfus, kailangan natin ng olive oil, bawang, sibuyas, kamatis, chorizo oil, pinakuloang karne ng baboy, bacon, chorizo de Bilbao, at white beans na pinakuluan at pinalambot na. Paano niyo po natutunan to? Actually, it's an heirloom recipe na pinamana sa akin ng mommy niya. So, yun yung first recipe na tinuro niya sa akin talaga. Kasi favorite niya yung fabada. So, kailangan matutunan ko talaga siya. Pag mainit na, lagay na tayo ng olive oil. Wow. So, kuha lang tayo ng konting garlic. Para hindi naman ma-overpower yung lasa. Sunod agad ang sibuyas. Balita ko po, ayaw niyo to. Kasi binenta ako nito Nilaglag na siya. Ginawang panakot. Oo nga eh. Hindi, pero hindi ako mahilig sa sibuyas talaga. So, hindi na, okay lang to kahit may onting Kasi ganyan. ganyan, walang Kasi problema. bulutalo Lalo siya pag hindi mo maglasa. Hindi nakikita, nakita. Okay, out of okay, sight, okay. out of mind. Okay, okay. Si Chucky kanina eh, sa sisig daw. Ah. Pag kayang ipaghiwalay yung karne at yung sibuyas, kakainin niya. Kakainin mo pa naman. Hindi ko kinakain yung Mismong sibuyas. Okay. Add ko na yung tomatoes. Okay. Actually, ang bilin sa akin ng mother-in-law ko, mas maraming kamatis, mas better. Okay. Kasi namumula siya eh. Galing sa chorizo de Bilbao. Sobrang laking ambag lagi ng chorizo kada may participation siya sa dish. Ibig sabihin, star siya nun. Sa totoo lang, yung fabada, meal in itself na yan, di ba? May beans ka na, may meat, may lahat nandiyan na. Mabigat na siya. Pero, ewan ko, kasi bata pa lang ako, gusto ko yung nilalagay ko siya sa kanin. Rice toppings. Uy, gano'n. Tapos Sarap. chichipagin mo siya. Sarap eh. Pwede na natin i-add yung ating mga ricado. Okay. Unahin ko na to. Makulay din ang Add ko na chorizo eh. si bacon. Ito na Ay, lang gamitin. parang lahat yan Oo, ilalagay. feeling ko. Feeling ko. Ay, parang. Madali naman akong kausap. Hindi namin sa recipe lahat Ay, yan. gusto mo pala, Kuya Dudu. Parang kulang nga eh. You can add the Yan, no? chorizo. Huwag talaga kayo magtipid. Yan na! Yan, Yan na! Parang dyan pa lang pwede nang ikanin. Okay, add na natin ang ating beans. Lahat na lalagay mo. Yeah. Ah, yung beans po. Yung Paano beans piniprepare? naman, May pinicook special. na siya. Low fire lang siya, kahit 1 hour lang kasi mabilis naman lumambot ang white beans. So, So, hindi siya fresh po, hindi siya kanin. fresh siya. May iba cut, pero parang pag matagal lang kasi siya nakababad na masyado na mushy.
Naduduro. So yung texture, Hirap hindi na mo siya na i-manage. mahabol. Gusto ko rin kasi medyo lumalaban din yung pieces. Yeah. Yung nakakagat mo pa siya. Tapos ito, Magana. mag-add naman tayo ng water. Depende sa consistency na gusto niya. Okay, tapos na po ba? At ready na to? Yes. Ready na siya. Pwede na natin i-add yung apoy. Eto na, matitikman na natin ang pabada at chicken cordon bleu. Bakit po tayo may olive oil? Tip yan ang mother-in-law ko. So, you drizzle EVOO on top. Ooh. Yan, very Spanish daw yun eh. Can we? Yes. Do the honors po. Ito na si Jackie, magkakanin ako sa babada. Ayan! Kuya Dudut, ang tahimik mo. Ano? Kamusta? Sarap eh. First time mo yun sa dish na yan, di ba? First time ko matry itong dish na to. Sarap, mga kapitbahay. Try nyo. Chucky Dreyfus! Welcome sa Kitchen Terrogate! Siyempre, kasama din natin si Miss Yen para ma-check yung mga sagot kung totoo ba o hindi. At siyempre, moral support din. Okay, okay? Meron tayong malaking dice dito. So, meron ding 6 cups in front of us na may numbers. So, kung anong dice number na lumabas, yun ang kailangan natin buksan. Naging issue noon ang paratang sa inyo ng isang aktor na tinago niyo raw ang mga donasyon para sa kanya. Ano ang katotohanan sa isyung ito? Okay, ito sasagutin. Reveal po muna. Okay. Teka lang, kung sasagutin niyo, ako yung iinom ng patis! Sige, sagutin mo. Okay. Noong time kasi na nagkaroon siya ng problema at dinala siya sa ospital, ako, si Nanay Esther Moyo at si Nadia Montenegro at misis ko, nagsama kami para humingi Collection. parang GoFundMe ang dating niya para matulungan yung kanyang medical needs. But apparently, parang, alam mo na, may kailangan, kung ano man ang pangangailangan pa niyang iba, Kulang pala yan. kulang dahil may gusto siyang iba. Parang ganun ang dating. Sinabi niya na wala daw siyang tinanggap na pera ni Singkong Duling. Yung panganter niya, ni Singkong Duling. Ang ginawa kasi talaga namin, bago namin binigay sa kanya, nagkaroon talaga kami ng spreadsheet, kwentas claras, nandun lahat ng pumasok lahat Kung na paano lumabas. siya galing, oh. Kaya medyo sumama ang loob namin na parang, Nag-effort para mo sabihin kayo, na everything, ganon. Samantalang ito lahat ng mga ginastos namin para sa'yo. At yung mga pasobra, pinasok namin sa bangko niya, sa account niya mismo. So, paano ba yan? Pero hindi po ako nag-thank you. Kailangan ko tikman yung patis. Una muna yung seasoning bago yung ulam. Tubig na i-ready ko na. Cheers! Ay, 4. Yun. Ayan, 4! Lemon! Sa lahat ng nakatrabaho nyo noon at ngayon, sino ang ayaw nyo nang makatrabaho ulit? At bakit? Magkasama kami sa isang kwarto. Okay. Sa taping, location kami. Nauna siya na pack up. Tapos, nung pauwi na ako dun sa pagdating ko, may kasama niya yung, siguro yung chaperone niya, yung bantay niya. Pero may barkada siyang, In-invite nagulat sa ako. room niyo. Oo. Hindi yun problema. Pero siguro mga 2-3 yata yung kasama niya. Puro usok na parang akala mo nasa dream sequence ako, parang fantasy na parang Oo, may smoke effect. Tapos nag-iinuman sila. Ang ingay talaga. Ako, parang baba nyo na muna ako at maligo ako at mag-aayos. Pagbukas ko ng pinto, puro suka yung sahig. Ng banyo. Puro suka, tapos barado yung inidoro. Oh my gosh, nag-party. Nag-party talaga. So talagang galit na galit talaga ako. So nagwala ako sa kwarto. Galit na galit Okay, tago talaga na lang ako. natin sa pangalan. Bakit kayo nagtatawanan? May experience ba? Para sa'yo. Comfort food ko yan kasi nabubuli ako. Monkey, brown monkey. Yun yung sabi sa'yo, Monkey. Oh, brown monkey kasi medyo mababatingin sa Pilipino. Sa lahat ng naging leading lady mo,
Sino? Diyan pa yung asawa ko. Sino ang ayaw mo na ulit makatrabaho? At bakit? At bakit? Mga kapitbahay, ito na tayo sa harap ng bahay ni Rocco! Grabe. Thank you so much for welcoming us. Ako dapat mag-thank you sa inyo dahil ako napili nyo na mag-guest dito. I'm so happy for you guys. Congratulations! Thank you din. Mahaba-haba pa ang kwentuhan namin. Sobra. Ay, natin. Siyempre, kainan din. So, let's go. Mga kapitbahay, ito na yung pinakahihintay natin. Magluluto na sila. Balita ko, isa daw sa mga favorite dish mo is yung Singaporean Hainanese chicken. Singaporean Hainanese chicken. Hainanese. Singapore na lang. Magtubig ka na lang para more lang. Gaya ka na dyan. So lahat kahit pa paano nakaprep na dito. Para sa recipe na ito, kakailanganin natin ng manok, paminta at dahon ng laurel, tubig na pinagkuluan ng manok, ginayat na bawang, ginadgad na luya, mainit na mantika, spring onions, toyo, oyster sauce, sambal, sriracha, asukal, at calamansi juice. So meron na tayo na poach dito na chicken or nokma. Baka kasi sila hindi nila alam kung ano yung poach eh. So isa siyang boiling water na binabaan ng temperatura. So after nun, nilagay natin dun yung mga aromatics and spices like luya, laurel, whole pepper. Tapos ilalagay natin to doon. Tapos siguro mga ilang minutes lang para lang magpumasok yung lasa ng mga aromatics and flavors. Siyempre salt. Tapos yun na yun. Kaya ito ang napili ko kasi itong dish ay malapit na malapit sa puso ko. Pinalakihan ko yan. Sa puso. Dito. Tama naman. Speaking of malapit sa puso at sinabi mo na din kung sino, asan ba si Mel? Ay, Mel! Ayan, andyan siya. Diyan nga! Sama natin ang may-ari ng kitchen na ang totoong rainy ng kitchen na Yan yung totoong boss. Yan yung totoong boss. Hi guys! Kukunin ko muna mo. Yan, aralin mo. Matagal ko na request sa'yo yan eh. Sa akin. Talaga. Turuan niyo ako ngayon. Ito na yung perfect time. Ayan na. Ayan. Pero, wait lang. Paano ba naging malapit sa puso niyo yung Singapore? Well, isa na, lumaki ako doon. So, nung bata ako, yan ang Ano nilalook nga pala? forward ko. Kasi nasa mga $3 Singapore yan noon. Okay. Siyempre, bata ako, hindi ko naman Nung afford bata yan. ka pa, nung Iniipon ko yung nabibigay sa aking allowance para makabili akong ganyan. Oh yeah. Oh, so, meron mga Tapos? cheap eats, ang tawag doon, hawker centers. Yun yung mga kainan noon. Kung may iba, pwedeng ganyan. Mga kapitbahay, una munang hiwain sa maliliit na piraso ang pinakuluang manok. I-set aside ito pagkatapos. Chef, masasabi ko parang na-impress ako sa gawa niyo dito. Diba? Ngayon, hindi pa tapos yan. pa. Meron pa tayong sauce. Hindi masarap ang Hainanese chicken Yup. kung walang Without the sauce. sauce. Tama. Yung sauce talaga yung nagdadala dyan. So, gagawin natin yung garlic ginger sauce. Para sa unang sauce, pagsamahin sa isang maliit na bowl ang ginayat na bawang at ginadgad na luya. And then, Mel should continue. oh yan, ito naman si Mel. tama, Siyempre, tama. ito, hindi mo gagamitan ng ano. Gusto ko yung ganun. Wow! Parang gano'n. Sige, try mo nga. Sige nga, para yung Pakitaan salt mo nga kami. Kailangan may kasamang, may character, ah. You ready? Salt Lake. Hindi na shoot! Pang volleyball naman yan eh! One more chance! Hindi kasi di ba makalat talaga yun? Oo, sige, sige. tama. Diyos ko. Ipag-glide mo siya sa ganito mo. Dapat may pa yung sa Okay na yan. Ayan. Tapos, lalagyan na natin to ng hot oil. Hot oil. So, lalagyan. Dapat to, actually, yung kumukulo. Pero ito, mainit pa naman to. Okay. Yan. Good enough, good enough. Oo. Tapos, imimix lang natin yan. Para sa pangalawang sauce, paghalu-haluin ang soy sauce, oyster sauce, sambal, sriracha, tinustang bawang at luya, asukal, lime juice, at tubig na pinagkuluan ng manok. Nung bata ako,
tulad ng sinabi ko, hindi siya mahal, hindi siya mura, sakto lang. Kaya yung allowance na meron ako, nagtatabi ako, tapos pinag-iipunan ko para makakain akong ganyan. Kapag masaya ako, makain ako. Pag malungkot ako, Hindi ka kumakain. kumakain ako lalo. Kumakain ako lalo, stress Mas maraming dito. kinakain. Hindi, comfort food ko. Kasi nung time ko talaga, grabe din talagang racism. Talaga. Oo, medyo nabugbog din ako sa... No, Oo. Kaya ako naging fighter. So that became your comfort Comfort food ko yan. Kasi nabubuli ako, monkey, brown monkey. Yun yung sabi sa'yo, monkey. Oo, brown monkey. Kasi medyo mababatingin sa Pilipino noon. Doon ko natutunan maging fighter na, hindi niyo ako tanggap. Ginalingan ko yung pag-aral ko ng Mandarin para yung mga kasama ko doon, mas magaling ako magsalita. Naging friends ko sila. So, doon pumasok yung pagiging palaban na Rocco. It's time for Kitchen Therapy. Okay, ang mechanics lang na itong Kitchen Therapy, madali lang. Kapag sinagot niyo yung tanong, ako yung iinom nung yan. Pero kapag hindi niyo nasagot, Kami ang tutungga. okay? Ready? Diyos. Ready! Siyempre, hihirapan ko yung tanong para kayo yung uminom. Simulan na natin, babe. Una, Ay, anong ako pala uno! Ikaw una! Anong tatapat sa'yo? Tignan muna natin. Na! Yung patis. Oh my gosh. Ang question sa Rocco ay, sa lahat ng naging leading lady mo, sino... Siya pa yung asawa ko. Sino ang ayaw mo na ulit makatrabaho? At bakit? At bakit? Sagutin kaya natin ba? O sige, pwede natin i-blip kung sino, pero sagutin mo kung bakit. Oh, sige, I'm being nice, I'm being nice. I-blip niyo. Promise, I be-brief niyo to. Pinaka-ayaw ko makatrabaho. Oh my gosh, bakit? Sa lahat na nakatrabaho ko, siguro siya yung siguro siya yung least na nakita ko na enthusiastic sa trabaho, sa taping, at nahirapan ako kasi ilang beses ko nakikita na di handa pagdating sa eksena. Una ang tsikahan. Pagdating sa set, utal-utal. So do you put it out na kapag nasagot? Pero galing. Oo, Thank nasagot you. niya! Nasagot niya. Magaling! Ayun, okay. So I have to patis, mga kapitbahay. Sip lang, ha? Walang spitball. Mula sa maanghang na kontrobersiya na sinamahan ng matatamis na tawanan at masasarap na luto at kainan. Talagang busog tayo sa mga episode na ating binalikan. O paano? Bukas ulit mga kapitbahay. Samahan niyo ulit kami dahil mas masarap umuwi kapag may lutong bahay. Heto at balikan natin ang pagsugod natin sa mga bahay ng mga Fitspiration natin na sina Polo Ravales, Bianca Manalo, at Jack Roberto. So, from Aramina, Alessandra De Rossi, Jean Garcia, and Sunshine. Rate mo sila best to worst as a leading lady. Grabe naman yun. Nagtalo na ba kayo ni Senator Win? Oo naman! About a third party? Ever? Magbigay ng pangalan ng isang artista Nako. na ayaw mo nang makatrabaho ulit at bakit? Sige na, i-blip namin yung pangalan. Basta ikwento mo. Hindi, kahit di mo niyo i-blip. Ay, talaga kaya mo? Grabe to, ayoko na mga trabaho.